Hello mga karelasyon. Madalas nating marinig na ang pagseselos ay pampalasa sa isang relasyon. Ngunit alam nyo ba na ayon sa mga pag-aaral, kapag ginawa mong kabaliktaran ang sitwasyon, yung sa halip na nagseselos ka, ay huwag mo na itong gawin. Kapag ginawa mo daw yan, mas tumitindi ang interes ng lalaki sa iyo. Meaning, attractive pala ito sa lalaki. Hihimayin natin ang mga psychology sa likod ng ganitong emotional predicament kung paano nito binabago ang dynamics ng isang relasyon. Whoops, disclaimer muna tayo. Hindi ko nilalahat, pero may mga ganitong sitwasyon. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, the power of emotional security. O ito yung kumpiyansa sa sarili. Alam niyo mga ladies, kapag ikaw ay confident ka sa sarili mo, ang pagseselos na yan ay naiiwasan. Okay? Kasi alam mo, kilala mo ang sarili mo. So what is the point na ikaw pa ay magpapakita ng mga ganyang gawain tulad ng pagseselos? Ang pagseselos kasi madalas iniuugnay yan sa tao na maraming insecurities. So sabi nila, kapag ikaw daw ay seloso, selosa, insecure ka daw. So maaring may punto dyan, pero hindi naman lahat. Ang iba, meron talaga silang katibayan, may pinaghuhugutan para magselos, di ba? Sabi pa nga ng iba, ang pagseselos ay tanda ng pagmamahal, love. Totoo naman, sa mga selos na hindi sobra. Kung ikaw ay confident ka sa sarili mo, ang mga bagay na ito ay maiiwasan. At kapag nakikita ng karelasyon mo na hindi ka talaga yung babaeng selosa, nako, mas naaakit pa yan, okay? Kasi nakikita niya na, wow, ang taas ng kumpiyansa mo. Ikaw ay considered high value sa tingin ng mga lalaki. Number 2, reverse psychology. O ito yung the freedom trap. Ang gagawin mo dito is babaliktarin mo ang sitwasyon. Sa lahat kasi ng pagkakataon, kapag yung nakasanayan, yung alam natin na tama o dapat gawin, madalas doon pa nagkakaroon ng problema. Pero kapag binaliktad mo ang sitwasyon, pansinin mo, kapag ikaw ay sobrang reklamo ng reklamo, lagi kang nagseselos, yung partner mo ay parang mas lalong namimihasa, mas lalong ginagawa yung mga ayaw mo. Ganon yon, yung sa psychology. Kapag binaliktad mo yan, may mga chances na mababaliktad din ang mga pangyayari. So, sa halip na magselos ka ng magselos, huwag mo nang gawin yan. Stop muna. Kumbaga ang relasyon, parang labanan yan ng psychology. Kaya ladies, huwag ka nang magselos. At kapag napapansin ng lalaki na parang bakit bigla ka na lang nanahimik, hindi ka na nagtatanong, hindi mo na siya pinagbabawalan, diyan mas mapapaisip ang lalaki. Kaya kung gusto mo na ang lalaki mismo ang magbabago, pwede mong gawin yan. So ladies, baliktarin mo ang mga galawan mo ngayon para yung partner mo ay mapapaisip. Number 3, ito yung high social value and the price mentality. Alam nyo, ang pagseselos ay isang uri ng pagpapakita na natatakot ka na mawala yung isang tao na mahalaga sa iyo. Baka maagaw ng iba, baka mawala ang kanyang pagmamahal sa iyo at mapunta sa ibang tao yung pagmamahal na yon. Kumbaga, sari-saring mga kaisipan ang bumabagabag sa iyo dahil sa ganyang nararamdaman mo. Pero kapag hindi ka masyadong mapagtanong, hindi ka nagpapakita ng pagseselos, hinahayaan mo yung lalaki, kapag naramdaman ng lalaki yan, nagkakaroon siya ng perception na ano ba ang nangyayari sa aking partner? Baka meron na siyang iba. Kaya sa ganyang mga sitwasyon, tumataas na tuloy yung value mo bilang kapareha, bilang karelasyon. Kung ikaw ay isang premyo, tumataas yon. Kaya yung mga selos-selos na yan, madalas talaga ay negative.
ang impact sa relasyon. Madalas pa nga, mababa ang tingin sa ganyang may behavior. Puro na lang selos, napaka-clingy, walang tiwala, sobra ang trust issues, hindi nakakaakit, datapwat, nakakawalang gana. So para itaas mo yung value mo as a woman, huwag mo nang gawin ang pagsiselos na yan. At kapag nakita ng partner mo, karelasyon mo, doon pa siya mag-uumpisa na i-value yung mga changes na nangyayari sa iyo. Kasi ang mga ganyan, attractive sa paningin ng lalaki. Nakikita niya na ikaw ay may tiwala sa sarili. Mataas ang confidence mo. High value ka. Ang mga ganyang personality, tinitingala, na-admire ng lalaki. Number 4, isipin mo na lang na araw-araw mong tinatanong, iniimbestigahan ang partner mong lalaki. Nakakapagod, nakakaubos ng peace, ng energy, stressed ka na, pumapangit ka, walang katapusang pagtatanong, yung isip mo ay naprapraning, affected na ang buong pagkatao mo, emotionally, physically, at mentally. So, walang peace of mind sa iyo at siyempre, diyan sa karelasyon mo. So, imagine mo, ano ang nangyayari sa loob ng tahanan kapag ganyan? Wala. Puro nega. Ang sama ng vibe. So, ano ang mangyayari ngayon? The worst ay aalis yung isa kasi napagod na siya sa mga ganyang ginagawa mo. Okay? Hindi ko naman sinasabi na huwag magselos. Of course, kapag meron ka talagang katibayan na ipagselos, okay yun. Pero kapag yan lang ay gawa-gawa ng isip mo dahil wala ka nang ginawa, inuubos mo yung oras mo sa ganyang kakaisip ng mga negative vibes tungkol sa relasyon nyo, sa partner mo, walang mangyayaring maganda. Marami kang pwedeng gawin. Kung may karir ka, aba, pagbutihin mo sa karir mo, sa trabaho mo. Kapag ikaw ay isang housewife or nandyan ka sa bahay, napakarami mong pwedeng gawin dyan. Kapag nakikita ng lalaki yan, matutuwa pa siya. Mas lalo siyang mai-inlove kapag nakikita niya ang kanyang partner na productive, na nakangiti, sinasalubong siya, niyayakap, ipinagluluto ng mga masarap at paborito niyang ulam. Kapag ganoon, masaya, yung selos naglalaho, at napaka-effective ang mga positive na gawain sa halip na magselos ng magselos, okay? 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon. Alam nyo, ang pagtitiwala ay hindi pagiging manhid o pagiging bulag. Ito ay nagpapakita ng respeto sa sarili mo at sa karelasyon mo. Kung lolokohin ka ng isang tao, gagawin niya yon, selosa ka man o hindi. Kaya bakit ka magsasayang ng panahon, oras para sa ganyang negatibong gawain? Magpaganda ka na lang. Ayusin mo ang sarili mo. Mag-upgrade ka at mahalin mo ang sarili mo.